Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article na publish sa Inquirer.net. Pag-aamin ito ni Senator Ping Lacson na may lumapit sa kanya mga grupo na nagbabalak mag-establish ng civil military junta. Mga grupo na ayaw na sa leadership ng Pangulo, kaya lang ayaw din nila kay VP Sara. Kaya ang kanilang iniisip is patalsikin ang mga presidente, vice-presidente, at ang papalit ay junta, civil military junta, at isa si Lacson ang inofera na maging member ng civil military junta. Wala na talaga, medyo delikado na. Nanganganib na talaga ang kalagayan ng ating bansa. Ito. Basahin ko Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson on Sunday revealed that he was offered to be a part of a civil military junta. Ito. Sabi niya, there were those inciting and wanting a civil military junta. Some retired military officers have reached out to me. I won't mention names. I was ignoring them. Some even offered that I be part of the junta, of the council. But I did not entertain them, he said in an interview with Radio DZBB. Sabi pa niya, there are so many people with active imaginations. During times of crisis like this, we cannot blame them for thinking up extra legal and unconstitutional ways, perhaps in their passion to change the system because they saw how systemic corruption has become. That's where they are coming from. Okay. Ito, sa opinion ko, babasa ko, itong mga tumatawag o lumapit kay Senator Lacson, I believe mga close niya ito. Kaibigan niya na may tiwala sa kanya, at ito naman Senator Lacson, may tiwala rin, may respeto siya sa mga ito. Kaya ayaw niyang panganlan. Kasi medyo seryosong usapan ito, yung mag-iisip ka ng ganyan, mag-establish ng civil military junta. That is, I don't know kung mahulog ba yan na sedition dahil ayaw mo na sa gobyerno Ayaw mo na sa administrasyon, tapos ayaw mo namang sundin ang constitutional provisions ng succession. Kung alis ang presidente, vice-presidente ang papalit. Kung ayaw nyo sa dalawa, dapat ang Senate President ang papalit. Kung ayaw pa rin sa tatlo, the House Speaker ang papalit. Yun man lang nakalagay sa Constitution. Bakit magpro-propose pa ng civil military junta? Diba? Nakakabahala na ito. Ano pa? Lacson also rejected proposals such as the so-called Transition Council and a supposed military back reset, saying they are all unconstitutional. Ito naman, iba naman ito sa civil military junta. Ito, mga military makikialam, patalsikin sa pwesto ang presidente at vice-presidente, at ang papalit, yung proposal nila ay si Mr. Ramon Ang. So this is another angulo sa So mabuti nagsalita na si Mr. Ramon Ang, sabi niya, wala, ayoko niyan, hindi ako parte niyan, ayoko ng politiko. May nabasa akong post kanina na
Sabi niya si super bilyonaryo ang nasa likod ng lahat ng ito. So, ang dami ng naratibo. Sabi niya, dream on, sabi ni Lacson. He said, when asked to comment on those making such proposals. He also said that public outrage over corruption behind anomalous flood control projects must continue, but not at the expense of the 1987 Constitution. I agree. Ibuhos natin ang galit sa korupsyon na ito. Kailang huwag tayong gagawa ng bagay-bagay na wala sa konstitusyon. Yang mga civil military junta na yan, mga military reset o kung ano-ano, kalukuhan yan. May mga nagsasabi pa na dapat resign all. Presidente and vice presidente. Ito kasi divided ang ano eh. Ayaw na nila sa talamak na korupsyon ng administrasyong ito. Kailang ayaw nila nga si VP Sara ang papalit dahil yun na. I don't know siguro takot sila kay VP Sara. Hindi daw pwede si VP Sara. Bakit? Ano bang yung confidential funds ni VP Sara? Wala na bang ang COA? Nagsalita naman ang COA. Wala na. Cleared na siya. Wala namang kaso. Impeachment, hindi naman natuloy. Next year pa. So, naprapraning lang sila kay VP Sara. Kaya kung ano-ano na lang iniisip na mag-resign ng dalawa. At Senator, ito naman yung sumusunod sa konstitusyon, magre-resign si BBM at VP Sara at si Senator Soto ang uupo. Mas okay pa ito dahil nakapaloob sa konstitusyon. Kailan tanong, magre-resign ba si BBM? I don't think so. Magre-resign ba si VP Sara? I don't think so. Kaya magtiis na lang tayo. Ako, okay lang ako. President will serve his remaining term until 2028 at mag-eleksyon na lang. Ganun lang yun. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatay naman itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang mga yero nga ipangatag sa mga tao. Mga 500 ni ka buok nga yero o naay mga lansang pod. Manan sila ang tagan og yero. Kino kinuha na kila tiyusin. Kino nga kitagaan ko sin nga para sa akong atop. Para gid mga hay sa mukaw. So muna ni ang balaysan tagaan na mugero. So muna ni ang atop sa natagaan na mugero. Kuan na gid kayo gisi na ang yero og gipangbutangan ra og silupin. So pila na ni katuig ang inyong balay nga inani na ang itsura nga dako na kaayo og buslot. 15 na katuig. 15 na katuig. Oh. So nga naman nga sukad sa 15 na katuig wala gid mo nakabalay og maayo nga yero. Wala man tagay palit. Lagi. Sa tungod sa kalisod na wala mi kwarta na di mi pakamuso kay ako na operasyon pud ko. Na akong bana gabantay man sa ako di wala gid mi kwarta. Wala mo'y kwarta. Wala. So dugay na gid kaayo nga wala mo nakapuli og atop. Dugay na. Pila ka buki mong anak? Akong anak kay kuan, pirmiro na ako isa. Mm. Ikaduwa dayon tong nawala nga gisi isa ako.
So kuan ra karon imong anak? Isa ra. So makabalay na gyud mo ugma. Kabalay na mi. Makatop na gyud mo. Kaatok na mi sa gihatag sa amo. Salamat gid kay sa Ginoo gyud. Daot unta nga magpadayon ni nga tabang. Oo, so salamat kaayo ba? Oh, salamat sad kay kaayo. Mm. Ipangtaran ko